Alam nyo na ba ito na sinuspindi na ng Department of Education ang face-to-face classes sa buong pampublikong paaralan sa National Capital Region o NCR dahil sa sunod-sunod na lindol na nangyayari ngayon at marami rin ang nagkakaroon ng influenza-like illnesses. Kaya naman nagbigay ng advisory ang DepEd upang bigyang prioridad ang kalusugan at kaligtasan at siguraduhing maayos ang structural security sa mga pampublikong paaralan. Habang walang pasok naman ang face-to-face classes, ay gagawin naman ang disinfection, sanitation at building inspection sa lahat ng NCR mula October 13 to 14, 2025. Sigurado ako na tuwang-tuwa ang mga nag-aaral sa National Capital Region sa pampublikong paaralan dahil medyo mahaba-haba na wala silang pasok. Muli na namang niyanig ng magnitude 6.0 na lindol sa Bugu City, Cebu ngayong araw. At nangyari ito kaninang 1:06 AM, October 13 at ayon ito sa PHIVOLCS. Kaya ang mga taga-Visayas ay hindi na makatulog dahil sa nangyaring earthquake magnitude na nangyari kaninang madaling araw. Dahil sa takot na baka ulit lumindol ng malakas. Nitong October 10 naman ng gabi, ang mga ibon na ito ay nagsiliparan sa San Francisco, Agusan del Sur. Kasunod ng malakas na lindol, masamang pangitain daw ito. At 2 days after naman ay lumindol kanina lang sa Cebu. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lindol ngayon sa Visayas, ito ay ang tinatawag na tectonic earthquake. Sanhi ng mga fault line na pag nagbanggaan, nagre-resulta ito ng pagyanig. Yan yung nangyari ngayon sa Cebu. Ang may pinakamalaking fault line naman dyan banda sa Visayas at Mindanao ay matatagpuan ito sa Ormoc Leyte. Kaya pag lumindol ang lugar na ito, ang Ormoc Leyte ang pinakadelikado dahil sila ang pinakamalapit sa fault line at magdudulot ito ng malakas na lindol. At ang mas pinakakinakatakutan ngayon ay ang the big one na mangyayari ito dito sa Metro Manila dahil sa haba ng fault line naaabot ito ng 100 kilometers at sobrang dami ang maaapektuhan nito. Sana wag mangyari ang the big one. Please pray for our country. Nothing is impossible to God. Alam nyo ba na naglabas ng usok ang Mount Canlaon at nangyari ito kaninang umaga? 6 to 7 AM, mahigit isang oras nangyari ito. Nakunan ng video ang pag-emit ng abo ng Mount Canlaon sa Negros Island. At ayon naman sa PHIVOLCS, nasa alert level to ito ngayon. Kaya naman mag-ingat yung mga nakatira malapit sa Mount Canlaon. Ang tower na ito sa Dinagat Island ay dinapuan ng maraming ibon at makikita nyo sa larawan na halos hindi na makita ang bakal dahil sa sobrang daming ibon na nagkukumpulan. At alam nyo ba na ang mga ibon ay malakas ang kanilang pakiramdam na may panganib na darating sa paligid ng kanilang lugar. Kaya ang kanilang gagawin ay lilikas sila doon sa lugar na kung sa tingin nila doon sila ay ligtas. Ayon naman sa paniniwala ng mga matatanda, pag ganito daw ang nangyari sa mga ibon, sinyalis ito na may dilobyong paparating. Ang iba naman sinasabi na nabulabog lang sila kaya nagtitipon-tipon sa isang lugar. Kadalasan nangyayari daw ito tuwing pagkatapos ng lindol. Kayo, ano ang alam nyo sa mga pamahiin tungkol sa ibon? Sa tingin nyo, anong ibon kaya sila? Alam nyo bang umatake ulit ang Israel sa Lebanon at tingnan nyo ang sunod-sunod na pagsabog nangyari ito kahapon October 11, Sabado. Isang Syrian national ang nasawi at 7 naman ang sugatan. Matapos tamaan ng Israeli airstrike ang Misale, Lebanon. Nangyari ito ng umaga. Sana matigil na ang hidwaan ng Israel at Lebanon. Ano sa tingin nyo? Sino ang malakas? Israel or Lebanon?